Usapang totoo, walang preno. You under Vlogcaster, real talk lang, walang plastikan. Magandang araw mga ka-Wonder, welcome back sa ating YouTube channel, Wonder Vlogcaster po. Magandang gabi, Mark Narboneta here. Kanina, medyo comedy itong nangyari dyan sa Senado mga ka-Wonder. No? Alam nyo naman, pag si Atty. Kapunan ang nakasalang, is punong-puno yan ng mga surprises na comedy. Kanina, no, may nabanggit siya kanina, natawa talaga kami ng tawa habang nanonood kami. Kasi itong defense lawyer or defense team ni Sara, na si Attorney Christine Ferrer, sinasabi niya na hindi maiko-compare yung kanilang ARS. Yung ARS po yung sinasabing acknowledgement receipts, no? Doon sa document nitong prosecution. Ngayon, may sinabi ito si Attorney Kapunan na in fact, parang challenging talaga ito. Sabi nga ni Attorney Ferrer na hindi raw niya maiko-compare. That's the reason, sabi ni Cheese, na ipakikita mo rito na yung documents mo, kumbaga parang credible, parang gano'n, no? O kahit sabi mong hindi ka sigurado ron sa documents nitong hawak, nitong prosecution. Ngayon, may sinabi si Attorney Kapunan no, nakakatawa. Yan pong pag-uusapan natin mga ka-Wonder. But before that, please don't forget to subscribe to our YouTube channel, Wonder Vlogcaster. 100% libre po ang pag-subscribe. Pinutin niyo po yung subscribe button, lalabas yung bell icon, piliin niyo po yung all. Marami po salamat. So may sinabi si Attorney Kapunan, no, dito nga, very challenging na. No, kasi itong si Attorney Ferrer, sabi niya na walang katiyakan ang kanilang team kung identical. Pag sinabi identical, kung pareho yung hawak nitong prosecution doon sa dokumento nila when it comes do sa batayan na ARS at kung magkaparehas. Kaya ipinunto niya rito nitong depensa na si Attorney Ferrer yung pagdududa kung eksakto yung document na challenge nga ni Cheese. That is the reason parang yun nga yung dapat mong i-prove, no, na yung document mo may bearing, parang gano'n, ano. Sabi ngayon ni Attorney Kapunan ngayon para may balik yung trust, no. Why not use their own document? Itong document na mismo ng depensa gagamitin ng prosecution. Kasi nga maka-wonder, itong document na isinabmit ng Office of the Vice President nitong DepEd, dyan sa pinagsubmitan nila, yun din ang ginamit ng prosecution, mga ka-wonder. Kaya, yung tinatanong niyang uncertainty o walang kasiguruhan, ito na nga, nakakaya, di ba? Sabi ni Kapunan, di gamitin natin yan. Kasi bakit? Thursday, Friday, manonood pa ako ng Odyssey. Di ba parang kino-comedy na lang sila ni Atty. Kapunan? In other words, wag na tayo magsayang ng oras kasi imbis na yung Thursday, Friday niya, no, ma-dedicate niya pa sa panonood ng Odyssey, no? Kaya layunin nito si Christine, mga ka-wonder, no, itong abogado niya, magbigay, no, ng pag-aalinlangan na yung ebidensya nitong prosecution ay hindi kagaya ng hawak nila. Yun ang gusto niyang palabasin. Ngayon, buti mahusay itong si Atty. Kapunan, no? Hindi mo yan matitibag. More than 40 years na yan as practicing litigation lawyer, mga ka-wonder, no? Ano sinabi ni Atty. Kapunan? Ito po, mga ka-wonder, panoorin natin para maganda. Ito, mga ka-wonder. Compared with our own copies, Your Honor. So we cannot determine with certainty, Your Honor, if their ARs are actually identical with our copies, Your Honor. Counsel, that is we cannot- precisely the opportunity the court is opening a chance for you to do so, to compare it with your copies of your ARs. Perhaps to restore a level of trust on the side of the defense. Maybe we can even use their own documents. If they do not trust the prosecution's documents or photocopies of the prosecution's documents, then we will use their documents, Your Honor, because we are certain that their documents is the same as our documents. Let's use the defense documents, Your Honor. Then they will not say we do not trust these documents because it is their own defense documents. Maybe that will solve the problem of this court. We will use your documents, counsel. Will you still question using your own documents? Will you still question the authenticity of your own documents? Of course not, Your Honor. Of Then course not, maybe that counsel. is a possible solution, Your Honor. Let us use the defense documents instead of the prosecution documents. Para wag na tayong mag-compare. Thursday, Friday, manonood pa ako ng Odyssey.
So yung mga ka-wonder, natawa rin itong abogado na si Ferrer sa bahanat ni Atty. Kapunan, na kasi nga, kino-question nila yung authenticity ng document, ng ARS document, nitong prosecution na kung parehas ba yan sa kanila. At sabi nga ni Chis, yan nga ang chance, yan nga yung dapat mong patunayan. No, ngayon kapag ipipresenta raw nitong prosecution o gagamitin itong ARS, itong dokumento mismo ng depensa, ko-questionin mo pa ba yung dokumento nyong sarili? Ang sagot of course nitong defense ay hindi. 'Di ba? Kaya wag na para matapos na. No, gamitin na natin 'yan. Kasi nga iisa lang 'yun mga ka-wonder. Yung kasi baka mamaya siguro paniniwala nila hawak ng prosecution 'yan. Pero may dinagdag, may binawas ko. So ngayon, para matapos na yung diskusyon, no? Matapos na, ibig sabihin, masagot na yung tanong, gamitin. So mga ka-wonder, nililid ni Atty. Kapunan, no? Na talagang yung dokumento na nagpapatunay, sinasabing pinasabina duces tecum, ay credible para panagutin itong si Sara. May isa pa nga diyang argumento, mamaya, yun pong pag-uusapan natin. Na kumbaga dinidisclaimer, no? Parang dinidepensa na hindi naman daw si Sara tumanggap. Mamaya pag-uusapan natin. Kaya sinabi ni Atty. Kapunan mga ka-wonder, itong haka-haka nitong abogado. Kasi haka-haka dahil bakit? Parehas lang naman. Haka-haka niya lang yun para i-discredit yung hawak na dokumento nitong prosecution. No? Na magkapareho naman yung dokumento mga ka-wonder. Kaya sabi niya, bilang practical na sagot, solusyon, gamitin na itong mismong dokumento nyo para wala nang tanong-tanong kung nagdududa kayo sa sinasabing authenticity o pagiging totoo o kapareha nitong dokumento, no, pagiging tunay. No, mabigat kasi yung point na yan na sinabi ni Atty. Kapunan doon sa mga nakakaintindi. Kasi sa hindi nakakaintindi, sasabihin dyan, wala na naman sa lugar to si Kapunan. Mga ganun yung hindi nakakaalam. No, kasi mga ka-wonder, itong pinakita ni Atty. Kapunan ay kung paano gamitin yung dokumento mula mismo doon sa depensa. No? Na mahihirapan silang questionin na yan. Kasi kinu-question nila mga ka-wonder yung ARS. O sige, gamitin natin yung dokumento nyo. Ngayon, kapag yan ang ginamit, mahihirapan silang questionin dahil i-cross yan ng mga ka-wonder dun sa pagiging tunay o authenticity ng documents. No, kung ku-questionin pa rin nila yan mga ka-wonder, yung sarili nilang dokumento, di ba mga ka-wonder, nalalabas mismo na nagdududa sa ebidensya na kanilang mismong sariling ebidensya na inaharap mga ka-wonder. Diba? Nakakatawa yun. No? Kasi yung tinatanong, mapagkakatiwalaan. Ngayon, kung pareho, at yun din ang document, hindi mo na pwedeng question yung pagkakatiwalaan ba yung dokumento. No? Kung sasabihin nilang, kukwestiyonin pa rin nila, hindi pala kayo mapagkakatiwalaan. Di tapos na, endgame na. No? Ngayon, may sinabi pa si Kapunan, no, itong restoring the level of trust. No, ito na para ma-restore yung level of trust. Ang punto niya rito mga ka-wonder, etong proseso ng pagtatalakay ng ebidensya. Sige, kinu-question nyo. Nagbigay na nga ang depensa, ang prosecution. Sige, para may balik lang yung tiwala sa ebidensya, gamitin natin yung sa inyo. Gamitin natin yung dokumento nyo para mabawasan yung pagtatalo. Sabi nga, to end the discussion. No, gamitin yung dokumento nyo para mabawasan yung pagtatalo. Hindi naman mawawala kasi talagang nandiyan yan dahil depensa nga sila at prosecution ito. Meron at meron. Pero when it comes dun sa ARS, para mabawasan na. No? At yung diskusyon na yung mga ka-wonder, maibalik yung tunay na nilalaman ng document. Kasi sinasabi, authenticity. Hindi niya raw may compare. No? Para matapos na yung sa issue ng ARS. Ngayon kasi itong depensa mga ka-wonder, nagdidepensa of course, pinihit yan. Minanuver yan ni Atty. Kapunan at talagang basang-basa itong document ng depensa. No, kasi itong depensa mga ka-wonder nagtaas ng pagdududa tungkol sa kopya. Kaya sinagot siya ni Atty. Kapunan na yung dokumento niya na mismong gamitin natin. Kaya mahalagang punto dyan sa atin mga viewers mga ka-wonder. Every time na nakikinig tayo at nanonood, no, may interpretation tayong sarili. Huwag ganun. Pakinggan natin kung ano yung sinasabi ng mga na lumalabas sa bibig ng depensa at ng prosecutor. Ngayon, kung hindi nyo maintindihan, dun papasok yung sarili nyong interpretation. It could be wrong, it could be right. Pero mga ka-wonder, ang mahalagang punto ay hindi lahat ng debate sa korte ay tungkol sa batas lang. No? Mahalaga rin yung strategy sa paghaharap ng ebidensya.
Kaya itong strategy ni Atty. Capuna na more than 40 years, talagang dinurog itong depensa na si Atty. Christine Ferrer. Kung titignan nyo mga ka-wonder. No, minungkahi kasi ni Kapunan, nagdududa kayo sa dokumento namin na yun din ang dokumentong ni-request namin na kung saan isinabmit nyo, copy lang yun ito na ang gagamitin natin, yung hawak nyong ARS, yung hawak nyong dokumento. No? Yan ba? Pagdududahan nyo, sabi ni Atty. Kapunan, sabi ni Atty. Christine Ferrer, of course, no. Diba? Dokumento na nila yan Otherwise, pagdududahan nila yung sarili na nilang dokumento. No? Kaya yung lakas ng argumento, mga ka-wonder, hindi lang nadadala sa ingay, sa daldal, pa English. Objection, Your Honor, hindi lahat nakasalalay doon. Kundi doon sa idea ng isang partido, kunyari nitong prosecutor, no? Nang kanilang karaniwang hindi basta-basta magtatakwil sa sarili nitong dokumento. No? Kasi pag ginamit ng umagri, kunyari itong depensa doon, hindi naman sang sure. Gamitin natin dokumento mo. Kung yan hindi mo pagkakatiwalaan, tinakwil ka ng sarili mong dokumento. No? Yun yung ibig sabihin dyan. Kaya yung mga ka-wonder, yung naging palitan dyan ay bahagi lang ng isang malawak na pagdinig, hearing, no? At hindi sa sarili nitong nagpapasya sa kabuuan ng kaso. Kasi yung mga pinipresenta ng depensa at ng prosecution, pinakikinggan yan ng mga hurado, itong mga senator judges. Kaya sa prayer ni Senator Kiko, Atty. Kiko Pangilinan, durog sila doon. Nasabi ang sino mang nagdedepensa sa may kasalanan ay susumpain. No? At ganoon din naman kung sino naghahatol sa walang kasalanan, susumpain. Kaya maingat nilang bubusisiin ang mga dokumento, whether duces tecum or ad testificandum. Mula sa dokumento, kagaya nitong ARS, hanggang sa mga witness na kanilang kinokross. Kaya dito mga ka-wonder, malakas ito na sinasabi nga nila ito na ang magtatapos kay Sara. Kasi many believe that this part ng article is the strongest of all dun sa apat. Sabi nila yung article 4. Pero hindi. Kasi ito mga ka-wonder, may mga dokumento mula mismo sa mga institusyon. At ang tinatanong dito, hindi lang yung grave threat na nakatuon sa Pangulo, kay First Lady at kay Martin Romualdez, kundi sa buong taong bayan, sa atin, ang pananagutan niya. Kaya ngayon, itong sarili niyang dokumentong gagamitin at i-cross. Ayun, tapos ang usapan. Hanggang dito lang tayo mga ka-wonder. Comment down below your opinion para mabasa at mareaksyonan. Please give me a thumbs up if you like this video para ma-share ni YouTube sa iba pang viewers. And please share this video para malaman nila kung paano kinomedy at inown o kinain ni Atty. Kapunan ang attorney o depensa ni Atty. Christine Ferrer. Please subscribe, hit the notification bell icon and choose all bilang suporta sa aming mga content creators. Hanggang sa muli mga ka-wonder. God bless.